Hello, good morning. Ang ating babasahin ngayon ay Exodus 25 to 27. Today is day 38. Sabi sa chapter 25, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila ng kaloob sa akin at tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila. Ito ang kanilang ihahandog, ginto, pilak, tanso, lanang kulay asol, kulay obe, at kulay pula. Mga pinong telang lino at hinabing balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy na alkansya, langis para sa ilawan at mabangong panghalo para sa langis na pampahid at para sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na cornalina at mga mamahaling alahas na pampalamuti sa ephod at sa pektoral ng pinakapunong pari. Ipagpagawa mo ako ng sanktuaryo na titirhan kong kasama nila. Ang sanktuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Gumawa kayo ng isang kaban na yari sa akasya. 1.1 metro ang haba, 0.7 ang metro ang luwang at 0.7 metro ang taas. Balutin ninyo ito ng lantay na ginto sa loob ng at labas. Ang mga labi naman ay lagyan ninyo ng moldorang ginto. Gagawa rin kayo ng apat na argolyang ginto na ikakabit sa apat na paa ng kaban, tigdalawa at magkabila. Gumawa rin kayo ng kahoy na pampasan na yari sa akasya. Babalutin din ito ng ginto at isuot ninyo ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid ng kaban upang maging pasanan nito. Huwag ninyong aalisin sa argolya ang mga pasanan. Ang dalawang tapyas na bato ng kasunduang ibibigay ko sa iyo ay ilalagay ko mo sa kaban. Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito, tig-isa sa magkabilang dulo. Ihinang ang mga kerubin upang ito at ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ng luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na pinalalagyan ng dalawang tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa. Sa pagitan ng dalawang kiruben, doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Gagawa ka rin ng isang mesang yari sa akasya na 0.9 metro ang haba, 0.5 metro ang lapad at 0.7 metro ang taas. Balutin mo ito ng purong ginto at paligiran mo ng moldorang ginto. Lagyan mo ang gilid nito ng sinepa na singlapad ng isang palad at paligiran din ng moldorang ginto. Gumawa ka ng apat na algoryang ginto at ikabit mo sa apat na sulok sa may tapat ng paa nito. Ang mga algoryang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa akasya at babalutin din ito ng ginto. Gumawa rin kayo ng mga kagamitang ginto, plato, tasa, banga at mangkok para sa mga handog na inumin. Ang mga tinapay na handog ninyo sa akin ay ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko. Gumawa kayo ng ilawang yari sa purong ginto. Ang patungan at nagtagda nito yari sa pinitpit na purong ginto. Ang mga palamuti nito ay bulaklak, ang buko, at ang talutot ay parang iisang piraso. Lalagyan mo ito ng 6 na sanga, 3 sa magkabila. Bawat sanga ay lagyan mo ng 3 magagandang bulaklak na parang almendra, may usbong at may talutot. Ang tangkay naman ay lagyan mo rin ng 4 na bulaklak na tulad ng nasa sanga. Lalagyan mo ng usbong sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat dalawang sanga. Mga usbong, mga sanga, at ang hagdan ng ilawan ay gagawin ninyong isang piraso na gawa sa purong ginto. Gagawa kayo ng 7 ilaw para sa mga patungang ito. Iayos ninyo ito upang ang liwanag nito ay nasa harap ng ilawan. Ang pang-ipit ng metsa at ang patungan ay dalisay na ginto rin.
Sa lahat ng ito ay 35 kilong purong ginto ang gagamitin ninyo. Sundin mong mabuti ang planong pinakita ko sa iyo sa bundok. Para sa tabernakulo, gumawa ka ng 10 pirasong tela na yari sa telang lino na hinahabi na sala ng kulay asol, kulay ubi at kulay pula. Ito ay dapat budburan bordahan ng larawan ng kirubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Kakabit-kabitin ninyo ito ng tigli-5. Ang tig-iisang gilid nito lagyan ninyo ng silo na yari sa taling asol. Tigli-50 silo ang ilagay ninyo sa bawat piraso. Gumawa ka ng 50 kawit na ginto at ang mga ito ang gagamitin ninyo para pagkabitin ang 2 piraso. Gumawa ka rin ng 11 pirasong kurtina na gawa sa balahibo ng kambing na siyang gagawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito ay 13 metro ang haba at 2 metro naman ang lapad. Pagkabit-kabitin ninyo ang 5 piraso at gayon din ang gawin sa 6 na natitira. Ang ika-6 ay ilulupi at siyang ilalagay sa harap ng tulda. Bawat piraso ay palagyan mo ng tigli-50 silon ang gilid. Gumawa ka ng 50 kawit na tanso at isuot mo sa mga silo para pagkabitan ang 2 piraso upang mag-isa lamang. Ang kalahating bahagi ng tabing ay ilaladlad sa likuran upang maging takip. Ang tig-kalahating metro na sobra sa mga tabi ay siyang takip sa gilid. Ito ay lalagyan pa ng 2 patong ng pulang balat. Ang ilalim ay balat ng tupang lalaki at ang ibabaw ay balat na mainam. Ang tabernakulo ay igawa mo ng may patayong haligi na gawa sa akasya. Bawat haligi ay 4 metro ang haba at 7 metro naman ang lapad. Bawat haligi ay lagyan mo ng tigalawang mitsa para sa pagdugtungan. Sa gawing timog, 20 haligi ang ilagay mo at ikabit sa 40 patungang pilak, 2 patungan sa bawat haligi. 20 haligi rin ang gawin mo para sa gawing hilaga at 40 patungan, 2 patungan, 2 rin sa bawat haligi. Sa likod naman, sa gawing kanluran ay 6 na haligi ang ilagay mo at 2 para sa mga sulok. Ang mga haliging panulok ay pagkabitan mo mula sa ibaba hanggang sa may argolla sa itaas. Kaya 8 lahat ang haligi ang sa likuran at 16 naman ang patungan. Gagawa ka rin ng pahalang na haligi na yari sa akasya, 5 sa isang tabi, 5 sa kabila at 5 sa likod. Sa gawing kanluran, ang mga pahalahalang na haliging panggitna ay abot sa magkabilang dulo ng dingding. Ang mga patayong haligi ay balutin mo ng ginto at kabitan ng mga argolyang ginto na pagsusuotan ng mga pahalang na haligi na binalot din ng ginto. Gawin mo ang tabernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Gumawa ka ng kortinang yari sa puting lino at lanang asol, kulay ube at kulay pula. Bordahan mo ito ng larawan ng kirubin. Sabit mo ito sa mga kawit na ginto na nakakabit sa 4 na haliging akasya na binalot din ng ginto at nakatindig sa 4 na patungang pilak. Isabit mo ang tabing na ito sa tapat ng kawit sa bubong ng tabernakulo at ilagay sa likod ng tabing ang kaba ng tipan. Ang tabing na ito ang siyang maghihiwalay sa dahong banal at sa dahong kabanal-banalan. Ang luklukan ng awa ay ilagay mo sa ibabaw ng kaban ng tipan at na nasa dahong kabanal-banalan. Ang mesa ay ilagay mo sa labas ng kortina sa gawing hilaga ng dahong banal at sa gawing timog naman ang patungan ng ilaw. Ang pintuan ng tabernakulo ilagyan mo ng kortinang iba't ibang kulay na hinabi sa lanang asol, kulay obe at kulay pula at telang lino. Ito'y bobordahan ng maganda. Gumawa ka ng 5 posting akasya para sa tabing. Balutin mo ito ng ginto, kabitan ng argolyang ginto at itayo sa 5 tungtungang tunso. Gumawa ka ng isang altar na yari sa punong akasya. 2.2 metro ang haba, gayon din ang lapad at ang taas ay 1.3 metro. 4 na sulok niyon ay lagyan mo ng tulis na parang sungay. Gawin mo itong kaisang piraso
ng altar at balutin mo ng tanso. Gumawa ka rin ng mga kagamitang tanso para sa altar. Lalagyan ng abo ng sinunog na taba ng palanggana. Malaking tinidor ay lalagyan ng apoy. Gumawa ka rin ng parilyang tanso at ang bawat sulok nito ay kabitan mo ng isang argolyang tanso na siyang bitbitan. At ikabit mo ang parilya sa ilalim ng tungtungan ng altar. Gumawa rin kayo ng pampasa na yari sa punong akasya at babalutin din ng tanso. Isuot mo ang mga ito sa mga argolya ng altar kung ito'y kailangang buhatin. Kaya nga, ang altar na gagawin mo ay may guwang sa gitna, ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ang tabernakulo ay gawa mo ng bulwagang tatapingan ng mamahaling lino sa paligid. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing na isasabit sa 20 posting tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Pilak naman ang mga kawit ng poste. Gayon din ang mga baras na sabitan. Ang ilalagay sa gawing hilaga ay tulad din ng nasa gawing timog. 45 metro ang haba ng mga tabing na nakasabit sa 20 posting tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang baras. Sa gawing kanlura naman, 22 metro ang haba ng tabing na isasabit sa 10 posting nakatindig sa 10 patungan. Ang luwang ng harapan sa gawing silangan ay 22 metro rin. Ang isang tabi ng pintuan nito'y lalagyan ng kortinang may habang 6.6 na metro na nakasabit sa 3 posting nakapatong sa tatlong tungtungan. Ganon din sa kabilang gilid. 6.6 na metro ang haba ng kortinang nakasabit sa 3 posting may kanya-kanyang tuntungan. Ang kortina naman sa mismong pintuan ay 9 na metro ang haba, yari sa kulay asol, kulay ube at pulang lana. Pinong-lino na maganda ang borda. Isabit ito sa 4 na posting nakatuntong sa 4 na patungan. Lahat ng poste sa bulwagan ay pagkakabitan ng baras na pilak. Pilak din ang mga kawit, ngunit tanso ang mga tuntungan. Ang haba ng bulwagan ay 45 metro at 25 metro naman ang luwang. Ang mga tabing na pawang yari sa mamahaling lino ay 2.2 metro ang haba. Ang taas, ang mga patungan ay pawang tanso. Sa lahat ng kagamitan sa tabernakulo, pati ang mga tulos ay panay tanso. Pagdalhan mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagniningas. Aalagaan ito ni Aaron at ang kanyang mga anak sa toldang tipanan. Ito ilalagay sa labas ng tabing sa tapat ng kaba ng tipan. Hindi nila ito pababayaang mamatay mula hapon hanggang umaga sa habang panahong gagawin ito ng mga Israelita at ng kanilang buong lahi.